Basically, importante ang lahat ng NSCR segments. Pero para sa akin, ang pinaka-importanting segment. Sa totoo lang, noong una, ang segment na ito ay mula sa Solis Street, Tondo, Manila hanggang sa Bukawi, Bulacan. Itinuturing itong pinakamahabang segment na may mahigit 22 kilometrong gawain ng mga viaducts o elevated structures, 6 na istasyon, at ang NSCR Depot dito sa Malanday, Valenzuela. Masasabi kong ito ang pinaka-importanteng segment dahil bukod sa silang may pinakamalawak na sakop na gawain dito sa NSCR project. Ang segment din na ito ang magkokonekta mula sa Maynila papunta sa probinsya ng Bulacan. Gamit ang aking motor ay aking binaybay ang kahabaan ng PNR line mula dito sa Bukawi. Nandito ngayon tayo sa Barangay Taal dito sa Bukawi, Bulacan. Kung makikita nyo yung mga viaducts, ito po yung gawa po ng Sumitomo Mitsui Construction ng Contract Package 02. At dito naman po, yung paluwas po, southbound, papunta ng Maynila. Kung makikita nyo po yung mga pier na yan, ito naman po ang gawa ng Taisei DMCI Joint Venture. At mula po sa point na ito hanggang doon po sa Barangay Taal sa Bukawi, Bulacan ay nasa 1.2 kilometers po ang dapat gawin ng Taisei DMCI Joint Venture para maikonekta ang mga viaducts na ito sa Balagtas, Bulacan papunta naman ng Bukawi. Nasa kulang 500 meters mula doon sa Bukawi flyover, matatagpuan na itong PNR right of way. At nandito na tayo ngayon sa Barangay Turo, Bukawi, Bulacan. Ito na po ngayon ang NSCR Bukawi Station. Narito ang 3D rendered image ng NSCR Bukawi Station at ito na siya ngayon. Ito na po ang NSCR Bukawi Station ngayon pong Marso ng taong 2024 at sa ngayon ay ginagawa ng magkabilang dulo ng platform ng gusaling ito. Sa videong ito, kasalukuyang inaayos ng mga manggagawa ang steel reinforcements para sa magiging slab ng platform. Sa gitnang bahagi ng istasyon, hinahanda na ang magiging beam. At pag natapos ang top level nitong RC column, sakali by next quarter makakita na tayo ng mga puting roof trusses. Pagdating sa structural design, magkahawig talaga ang Bukawi at Balagtas Station. Pareho itong dalawang palapag at may dalawa ring platform. Sa pagsisiyasat ko pa nga ng area of building footprint ng Balagtas at Bukawi Station, napansin kong magkalapit talaga sila ng sukat. Nandito naman tayo ngayon sa Ciudad de Victoria Bypass Road. Ang kalsadang ito po ay natapos at inagurahan noong October ng taong 2021. Sa aking opinion, kung ito po ay nagawa ng mas maaga-aga, baka na-ikonsidera po ang pagsasagawa ng magiging bagong NSCR station na mailagay po rito. Dahil sa hindi po maitatagong accessibility po ng lugar na ito. Makikita nyo naman at hindi hamak na mas maluwag po ang kalsadang ito at mas maraming options at access kumpara po doon sa Governor Fortunato Halili Avenue. So nakatawid na itong mga viaducts dito sa Marilao River ba to? Mula naman sa point na ito, magpaparallel na ulit ang MacArthur Highway at saka itong PNR line. Nandito na nga yung LG na nanggaling pa doon sa Bukawi. Kitang kita natin guys, no? Kahit araw ng linggo may gumagawa. Hanggang sa lubungan ano. Paspasan na to guys. Napakalawak nitong magiging stasyon na to. Buong NSCR Phase 1, itong Marilao Station ang magiging pinakamalapad, no? At ang lawak din, palagay ko magkakaroon niya ng footbridge. At syempre itong SM City Marilao, hindi naman to papayag na wala silang rektang access dito sa NSCR Marilao Station, no?
Narito ang 3D rendered image ng NSCR Marilao Station at ito na siya ngayon. Ito na ang NSCR Marilao Station. Kung mapapansin nyo, malaki talaga at malapad ang istasyon. 3 palapag ito at double island type platform kung saan magiging posible ang passing ng mga airport express trains habang ang mga commuter trains naman ay nasa ang hihinto dito sa gilid na bahagi ng magiging 4 na rail tracks ng istasyon. Direktang magkaugnay ang NSCR Marilao Station at ang SM City Marilao. Ang tuloy-tuloy na koneksyon ay nakikita bilang isang benepisyo para sa mga commuters at sa SM. Dahil dito ay inasang dadami pa ang pwedeng makabisita dito sa SM City Marilao. Bilang tugon ng nasabing mall, sasailalim ito sa 2-phase expansion at sa ngayon ay sinisimula na ang phase 1 ng pagpapalawak ng SM City Marilao at inaasahang makatapos din ngayong 2024. Balik tayo dito sa NSCR. Sa ngayon hindi pa nila nagagawa ang 3 span dito na magre-require ng cast in situ. Kumbaga ito ay gagawin dito mismo sa lugar ng mano-mano. Lalagyan ng scaffolding, formworks, steel reinforcements at dito mismo bubuhusan ng semento sa site. Di hamak na mas matagal ito buuin kumpara sa typical viaducts ng NSCR na gumagamit ng mga precast segmental na box girders. Given na mas matagal gawin ang segment na ito, ang tanong sa isipan ko, bakit hindi pa sila nakakapagsimula magpasa hanggang ngayon? Makikita natin dito sa plano na 190 meters naman ang haba ng Marilao Station. Mas mahaba ng 10 metro sa karaniwang haba ng iba pang NSCR stations. Ayos, meron ng parapet wall dito. For the record, nasa 1.8 kilometers lang ang distansya ng NSCR Meycauayan at dun sa Marilao. Mukhang 2nd and 3rd level na itong Meycauayan Station. Pagkakapwesto ng lumang Meycauayan Station parang sa Malolos Station. Narito ang 3D rendered image ng NSCR Meycauayan Station at ito na siya ngayon. Nakapwesto ang bagong NSCR Meycauayan sa norte ng lumang PNR Station. 3 palapag ito at may 2 platform. Ito na ang pangatlong istasyon na sinilip natin sa vlog na ito. At sa napuntahan natin na hawak ng Taisei DMCI Joint Venture, ang istasyong ito ang sa palagay kong pinaka nauna na sa kanila. Ngayon ay nandito na sila sa magiging top level ng concrete column at beam. At gayon din ang magiging concrete gutter ng istasyon. Sa panaya ko, 90% na silang tapos dito sa kabuuan ng platform. At ang natitirang ika-10 bahagi naman, hinahanda na ang magiging steel reinforcements. Batid naman natin na dito sa east side ng Meycauayan Station, matatagpuan ang kanilang construction yard. Dito ginagawa ang mga precast segmental box girders. Mula dito sa Meycauayan Station, bumiyahe na ulit tayo papuntang Valenzuela City. Aba, nakatawid na rin pala itong mga NSCR viaduct dito sa Meycauayan River. Grabe, ang baho ng ilog. Wala ka bang napapansin? Ang galing. Nakatawid na rin talaga yung mga viaducts ng NSCR dito sa Meycauayan River. Ito yung kulay itim na ilog, no? Kahit sa Google Maps pag nakita nyo. Anyway, ito yung pupunta ng Meycauayan at dito naman yung pupunta ng Valenzuela Station. Hindi ko alam kung paano direksyon tinapos ang mga viaducts na ito. Punta lang tayo dito. Ayun pala yung LG. Galing sa direksyon ng Meycauayan yung paggawa sa mga viaducts na ito. Silip lang tayo. Okay, so magkocross tayo ng PNR right of way. Hello! Kung hindi ako nagkakamali, bali ito yung nasa kaliwang viaducts na yan, galing yan ng NSCR Depot. Tama ba?
Mula sa kasalukuyang pwesto ng LG na ito ay nasa kulang 1 kilometro pa ang layo nito hanggang makarating sa NSER Valenzuela Station. Sa bahagi namang ito ng viaducts ay cast in situ o mano-mano ulit ang ginagawa dito. Makikita natin dito ang railroad switch para maging posible yung mga pag-crossover ng mga train sets na manggagaling naman sa NSER Depot. Sa unang pagkakataon naman ay natuklasan ko na sa kanlurang bahagi ng lugar na ito makikita ang construction yard ng mga precast na parapet walls. Mula sa Tugatog, may kawayan ay medyo nahirapan akong tuntunin ang papunta sa NSER Depot dito sa Valenzuela. May kulani na po kami katuturo. Apo, titingnan ko lang to. May kulani na kami katuturo. Yo, light repair shop. Ito na ngayon ang NSER Depot. Ito na ngayon ang NSER Valenzuela Station. Katulad ng sa Malolos, 3-level island type din ang istasyong ito. Pinagkaiba lang ay dito sa side na ito ang main entrance ng mga pasero. At pwede din makapasok ang mga sasakyan para makapag-drop off. Sa ngayon ay narito na sila sa itaas na bahagi ng column at beam. Tulad lang din sa May Kawayan Station. Sa 4 na istasyon na napuntahan natin, kapansin-pansin na wala pa silang naikakabit na kahit isang puting roof trusses o kahit ang storage man lang nito sa paligid ng istasyon. Hindi katulad ng nakikita natin doon sa contract package number 2. Ito pa din ang 2 train sets. Ang huling delivery nito ay noon pang July ng taong 2022 at hindi pa rin nasusundan ang paghahatid ng panibagong train sets hanggang ngayon. Napansin ko dito halos kompleto ng structural works ng mga pangunahing gusali dito sa NSER Depot. Ang workshop, Operation Control Center or OCC building at light repair shop. Nandito naman ang depot access track at ito ang magiging daan ng mga train sets paakyat dito sa main track ng NSER. Mula dito sa NSER Depot sa Malanday, puntahan naman natin ngayon ang LG na nasa dalandanan na. Nandito naman tayo ngayon sa Dalandanan, Valenzuela, 2 kilometro mula dun sa NSER Valenzuela Station. At ang LG nila, narito na, ayan po. At mga 2 hanggang 3 spans, papunta po ng south o papunta po ng Kalakhang, Maynila. Andyan na po ang Pure Gold Valenzuela. Yan ang direksyon po ng paggawa ng LG na ito ay papunta po dun sa Barangay Malinta. Pansinin nyo po yung gradient ng NSER Viaducts, papataas po yan. Ang layon po niyan ay kukubabawan po nito ang Malinta Bridge na noon po ay kinubabawan din naman ang dating PNR line parang pong sa Tabang Bridge doon po sa Bulacan.